Bumate si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong sundalong nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA sa gitna ng anyay destabilisasyon sa gobyerno at pagkamkam ng ibang bansa sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez Obina. Ito ang bagong SINAG Class of 2024 na nagsipagtapos mula sa Philippine Military Academy sa Baguio City kaninang umaga. Higit kalahati sa kanila galing sa may hirap na pamilya. Ang top 1 na si 2nd Lieutenant Janeth Elumba mula Surigao, anak ng isang magsasaka at opisyal ng barangay. Sa kanyang valedictory address, inalala niya ang kakaiba nilang mga karanasan nang pumasok bilang mga plebo ng PMA noong June 2020. Unfortunately, due to the pandemic, we were unable to partake in the traditional and cherished events of the Academy alongside our parents and other visitors. Celebrations such as the reception, incorporation, sunset parade, and recognition were not experienced. Sa kabila nito, hinimok niya ang mga kasamahan na ipagpatuloy ang integridad at katapatan sa kanilang misyon para sa bayan, ngayong opisyal na silang mga sundalo. Today is the day we have long awaited. Let us go forth and serve our nation with the character, skills, and education that the Philippine Military Academy has nurtured within us. Pro Deo Populus et Patria. For God, the people, and the country. Si Elumba at ang 142 niyang mista magsisilbi sa Philippine Army. Sa Air Force naman, pinili ng nasa 60, habang higit 70 ang mapupunta sa Navy. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang seremonya kasama si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong sundalo na mag-focus sa pagsiservisyo sa bayan. Yan ay sa harap ng mga di umano'y tangkang destabilisasyon sa gobyerno at pagkamkam ng ibang bansa sa ating mga teritoryo. Bagong Pilipinas is now being slowly born. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization, and last ditch to cling to the rapidly disappearing past. But we must be resolute. We must hold on. We cannot turn back. What we are facing now are a blatant disregard of international accepted principles and deployment of weapons of mass destruction by parties who seek to drive a wedge between a united citizenry. Dagdag pa ng Pangulo, mas guguli ng panahon sa pagsisilbi sa mga kapwa Pilipino. These attempts to divert our attention and dissipate our energy better spent on making the country should not draw us away from the urgent tasks ahead. And that is to keep our people safe in their homes, our territory secure, our defenses against threats strong, and our democracy. Sa dulo ng kanyang talumpati, inatasan ni Pangulong Marcos ang DND at AFP na repasuhin ang PMA curriculum para matiyak na akma ito sa hamon ng kasalukuyang panahon. Ginawaran din niya ng pardon ng lahat ng classmen na may hinaharap na parusa mula May 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez Obina, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe